at sinabi ng ating bida na susubaybayan niya ang bawat galaw nito. Binalaan naman siya ni Kojuro dahil alam nito na mapapahamak ang ating bida sa gagawin niya. Dedma lang naman si Masamune at kaya agad niyang hinanap ang prinsesa. Sa laki ng school ay hindi niya to nakita pero buti na lang ay nakita niya ang alalay nito kaya agad na sumunod ang ating bida. Nagtatago lang pala to sa isang bakanteng bodega at dito siya kumakain dahil ayaw niya nga na meron nakakakita. Bigla naman bumungad sa harap ang gagamba kaya napasigaw at napatakbo paloob si Masamune. Nagalit naman ang prinsesa sa kaya nagpaliwanag siya. Pasensya ka na, nakita ko kasi ang babae na pumasok dito kaya ako sumunod. Nagtataka naman si Masamune sa mga sandaling ito dahil ang dami ng pagkain ng prinsesa na parang pangkargador. Pinapaalis na siya sa mga sandaling to pero biglang tumunog ang tiyan ng prinsesa sa gutom kaya nagalit lalo siya kanya dahil narinig niya. Pinaliwanag nito na mababa kasi ang blood sugar niya kaya madalas siyang magutom. Kailangan niyang i-maintain ang mataas na sugar kaya kailangan niyang kumain ng madami. Bago pa man umalis ang ating bida, tinanong muna ang pangalan niya at binalaan. Kung sasabihin niya daw kahit kanino ang nalaman niya ay siguradong mananagot siya. Agad naman kumalat ang balita na nagiging close na nga siya sa prinsesa at tingin nila ay mai-in-love na to ngayon. Kabaliktaran naman ang nangyari dahil para sa kanya ay nakakatakot mahalin ang mga babae. Nagkita naman sila mula sa bintana at inasar si Masamune na bumalik na siya sa doghouse. Bago pa mag-uwian, nagugutom na naman ang prinsesa kaya inutusan nito ang alalay na si Yoshino na bumili ng pagkain. Kailangan niya daw bilisan dahil parang mahihimatay na siya sa gutom. Bigla naman sumulpot ang manliligaw niya at nagagalit ito. Pinunit niya daw ang love letter na binigay niya pero kay Masamune ay nagiging close siya porket gwapo. Naglabas ng gunting ang binata at gusto niyang putulin ang buhok ng prinsesa. Hindi naman yun natuloy dahil nakamasid lang ang ating bida kaya naprotektahan niya si Adagaki. Kumari pa naman ang takbo ang binata dahil sa takot nito sa dugo na nakita niya. Kinamusta siya ng prinsesa kung ayos lang siya at pinakita ng ating bida na okay naman siya. Pero pagtalikod ay gusto nang umiyak ni Masamune dahil sa sobrang sakit ng kamay. Sa wakas makukuha ko na ang tiwala ng prinsesa at alam ko na din ang ibang sikreto niya. Siguro naman ay hindi na siya magtataray sa akin sa mga susunod na araw. Nag-blush naman ang prinsesa dahil sinabihan niya ito na kailangan mag-smile dahil mas maganda siya. Bigla naman nag-flashback nung bata siya. Kahit na lumaki sa mayaman na pamilya ay lagi pa rin siyang nabubuli at tinutukso ng ibang bata sa paligid niya. Dito niya rin unang nakita si Adagaki at niligtas siya sa mga bully. Hanggang sa naglakas loob siya na manligaw pero binasted lang siya nito at sinabi na hinding-hindi siya iibig sa katulad niyang mataba at binigyan pa siya ng nickname na Pig's Foot. Hintayin mo ang paghihiganti ko Adagaki-aki, sobrang sakit ng ginawa mo sakin na hanggang ngayon ay daladala ko pa din. Kaya naman gagawin ko ang lahat para ma-inlove ka sakin. At kapag nangyari yun, sasabihin ko sa kanya kung sino ako at iiwan ko siya ng mas masakit pa. Kinabukasan sa eskwelahan napansin ni Futaba ang sugat niya sa kamay. Nagkita rin sila ni Tanabe at agad na humihingi ng tawad sa ating bida dahil sa nangyari kahapon. In love naman ang mga babae habang pinapanood sila. Pagdating niya ng locker room, biglang bumungad ang sulat at may nakalagay na Pig's Foot kaya tingin niya ay nalaman na kung sino siya. Hindi na siya mapakali kung sino ang naglagay ng sulat na yon sa locker niya. Pinagtitinginan niya din ng mga kaklase kaya akala nila ay nagugustuhan sila ng ating bida. Tanging si Adagaki lang naman din ang pinaghihinalaan niya pero kung i-expose daw siya nito ay mas malala ang gagawin ng prinsesa katulad ng ginawa niya sa manliligaw niya. Bakas sa mukha ang pag-aalala niya kaya kinamusta na siya ng kaklase. Bigla naman siyang napaupo sa sahig dahil narinig niya ang Pig's Foot na pinag-uusapan ng iba pa. Pero kumalma siya ng bahagya dahil pagkain pala yun na nilagay sa lunchbox ng isang binata at hindi sinabi ng nanay niya. Ayaw na kasi niyang mahalungkat pa ang nakaraan dahil grabeng bully ang naranasan niya. At tingin niya kung malalaman nila na ganun pala ang dati niyang itsura, magbabago ang tingin nila sa kanya at mabubuli na naman. Sa sobrang pag-iisip tinatawag na pala siya sa gitna ng klase at napaluha si Masamune. Pero pinuri pa rin siya ng mga babae dahil naiyak daw to sa kwento ng guro. Pag nalaman ni Adagaki kung sino ako lahat ay masasayang, lalo na ang 8 taon na paghihirap ko para lang mabago ang physical look. Kailangan niya agad malaman kung sino ang nagpadala ng letter kaya sobrang na-stress na siya. Nabulabog naman siya sa takbuhan ng mga estudyante dahil nag-uunahan na pala sila sa lunchtime. Dumating din si Yoshino para bumili pero hindi siya makasingit sa dami ng mga estudyante, tumalsik rin siya sa harap ni Masamune kaya nakita niya ang saplot nito. Inutos niya na lang sa ating bida na bumili ng 4 na sandwiches at buti na lang ay agad siyang nakasingit.
Alam niya din na kay Adagaki ang mga tinapay na yun kaya gusto niyang sumama para malaman kung ito ba ang nagpadala ng sulat sa locker room niya.